inaasahan, ang kabalikat ng bayan. Handog sa miyembro, serbisyong magkabago. Express. Ito ay para sa ating mga bagong umuusbong na makabagong bayani, ang ating mga transport service riders, no? So from different app, mga delivery app, tsaka mismong tayo, no? As mode of transportation. So dito natin malalaman sino-sino nga ba yung mga dapat makover, ano, at ano yung maaari nilang ipasa or mga benefits din, no? Na kung same lang din ba sa mga empleyado na SSS members. So without further ado, to discuss SSS membership and coverage and benefits of transport service riders, help me welcome with a warm virtual round of applause Senior Communications Analyst from the Member Education Department, Sir Mark Ezequiel Tiangco. Thank you so much, Sir Rodel. So muli mabuting araw po sa ating lahat mga kaeskwela. And this would be yung ating pong last topic for this webinar, patungkol sa coverage and benefits po ng ating mga transport service riders. Pero syempre, bago po tayo mag-proceed sa SSS part, i-define po muna natin yung ating pong mga transport service riders, or mas kilala po natin sila bilang TNVS or Transport Network Vehicle Services, yung TNVS po. So mga TNVS drivers are persons who operates a vehicle for transportation network company or TNC via smartphone app para mag-provide ng ride-hailing services sa mga pasahero, transporting them to their desired destinations. So basically, yung mga TNVS driver po natin, sila po ay nag-ooperate through yung ride-hailing apps natin. Ito po yung mga samples ng mga ride-hailing apps natin. Yan. Kilala niyo po yung mga yan. Yan dyan si Grab, si Angkas, si Joyride, Moovit, and TokTok. So those are some examples, no? So sila po yung mga nagda-drive ng mga vehicles na yan are responsible for getting us from point A to point B pagka tayo po ay nag-book, di ba? So sila po yung ating pong pag-uusapan or patungkol sa coverage and benefits po nila. Now, ano naman ang relation po ni SSS pagdating sa topic na ito, yung mga TNVS? Well, to cite an example, nung August 1 po last year, the SSS and motorcycle taxi provider Angkas ay nag-sign po ng Memorandum of Agreement aiming to extend social security protection to active riders under Angkas. So this is an example kung saan kinover po yung mga riders under Angkas sa Social Security Program through Angkas, ibig sabihin through the TNC o yung Transportation Network Company na tinatawag. So open, baka may magtanong, sir, paano yung mga ibang pwede ba halimbawa yung mga ibang ride-hailing apps ay pumasok din sa mga ganyang agreements with the SSS? Pwede po, you may reach out of course through our official channels para po dito. Okay, so basically ang mga transport service riders po natin ay considered as self-employed under SS coverage. This makes them entitled to Social Security benefits, employees' compensation benefits, and the loan programs of the SSS. So, hindi lang po sa SSS benefit covered or entitled ang mga transport service riders natin, kundi pati rin po sa employees' compensation benefits. Ito po yung employees compensation benefits ay para sa mga work-related po na mga injuries, accidents, illnesses, or even death po. So may additional benefit pa po silang makukuha aside from the Social Security na benefit po natin. And of course, ang kilala naman po natin ng mga programa yung sa pagpapautang ng SSS. So lagay natin yung ating pong mga sarili sa, halimbawa, sa TNVS driver, So, what if they are yet to register with the SSS? So, ngayon, pag-usapan natin yung pagkuha ng SSS number. So, syempre, para ang pagkuha po ng SSS number is online nowadays.
hindi na po tayo nag-i-issue ng or nag-a-apply over the counter. We do not use forms anymore to apply for an SS number. Online na po siya talaga. So para po makapag-apply, visit the official website of the SSS, www.sss.gov.ph, and makikita nyo po sa gawing ibaba yung apply for an SS number online. Laser pointer ko lang po, no? Yan. Apply for an SS number online. Okay, pagkatapos nyo i-click yan, immediately you will be presented with this graphic. And then merong button dito yung get an SSS number. I-click nyo po yan para mag-proceed. And then, agad-agad, you will be presented with the step-by-step guide bago kayo makapagsimula sa inyong registration. So, click lang po yung start. Pero syempre, basahin po muna maigi ang step-by-step guide bago po i-click ang start. And then immediately, you'll be redirected to this page kung saan you need to fill out the required fields. Malalaman nyo po na required ang fields pagka ito ay may asterisk na kulay pula. Okay, so yan po, no? Make sure to fill out the required fields po. Okay? And then click on submit. Nandun sa bandang ibaba. And then you will receive an email with the link, no? Yung email po, no, makikita niyo naman sa previous slide, yung email address ninyo hihingin po diyan. So you need to indicate yung email address ninyo na active para makatanggap kayo ng link na ito to continue with your SS number application. I-click niyo po 'yan. And then immediately you will see this, no? So dito kailangan niyo na mag-provide ng additional information. Makikita nyo rin po yung progress bar sa bandang itaas na every time na nag-fill out kayo ng mga information or may natatapos kayo na mga fields, ano, nagne-next kayo, palaki ng palaki or nagpo-progress siya na nagpo-progress hanggang sa mapuno. So makikita nyo kung ilang % complete na siya. Okay? And then, one of the most important po na details na kailangan natin ibigay is the purpose of registration. So sa case po ng ating mga service riders, no, they are considered ngang self-employed. So self-employed po ang kanilang pipiliin. Ito na rin po yung way ng pagre-register po natin bilang self-employed. So lagay lang po yung profession or business, type nyo po dyan, at kung magkano po yung kinikita in peso. Okay? And then, click lagi yung save, saka po mag-click ng next. Pagkatapos, provide information o social status and place of birth, click save and next, and your beneficiaries. Dito po, baka makita nyo, so pwede pala mag-update ng beneficiary online. Dito lang po, okay? Sa registration process lang po, pwedeng mag-designate ng beneficiaries online. Sa susunod pong mga pagkakataon na kailangan nyo mag-designate ng beneficiary online, kailangan nyo na po mag-fill out ng SS Form E4 at ipasa ito over the counter sa pinakamalapit na SSS branch. Pero we'll get to that later. So dito lang po, no, yung designation of the beneficiaries online. Okay, dito nila po siyang pwedeng gawin. So, ayusin po yung information na ilalagay. Make sure na walang typographical errors. I-check nyo po, double check, triple check. Kasi to avoid na yung mga instances na kailangan nyo pang i-update later on kasi nagkamali ng spelling o kaya may kulang na letra, mga ganun. And then, dito, yung next step, you need to provide the user ID for your My.SSS account. So we're actually hitting two birds with one stone here. Aside from signing up mismo sa SSS, you're also creating your online account already. Take note po sa user ID, hindi po yan napapalitan. Password lang po ang pwedeng palitan. So choose wisely po pagdating sa preferred na user ID. And then of course, yung height and weight for our personal records, i-update, ilalagay nyo po. And then click on save and then next po. And then sumunod na step, review. So dito, you can double check, triple check yung mga info na inyo pong binigay sa mga previous fields.
pagka may kailangan kayong i-edit, nakita nyo mali pala, mali yung spelling, kulang yung letra, mga ganon, click nyo po yung previous nandito sa bandang ibaba. And then, pagka okay naman na, nireview ninyo, chinek ninyo ilang beses, tama naman yung info, click nyo na po yung generate SSS number. And then, once na-click kayo, you will be prompted kung gusto nyo bang mag-submit. Sure ba kayo na yung information is true and correct? Answerable ng yes or no. Kasi pagka clinic nyo yung yes, hindi nyo na po pwedeng balikan at baguhin pa yung information na una ninyong ibinigay. So, naka-lock in na po yan. Ibig sabihin. So, pagka may babaguhin kayo, click nyo no, walang problema. Then, edit nyo, saka po kayo bumalik, saka nyo i-click yung yes. Pagka-confirm ng maayos at correct yung information na inyo pong binigay. Pagkatapos, upload documentary requirements for the tagging of your SSS number. Kanina may mga nabasa po ako na iilan dito po sa ating webinar sa Q&A na, Sir, paano yung mga temporary? Ano po bang ibig sabihin ng temporary na tag? Para saan po ba yun? Ano bang repercussions nun? Pagka sa temporary na tag po, ibig sabihin, the SSS number itself is permanent po. However, yung temporary na tag is our way of knowing pagka hindi pa kayo nagpasa ng documents required for registration. Now, ano po yung mga documents na required for registration? Unang-una po dyan ay ang birth certificate. Okay? Pagka wala naman pong birth certificate, any of the following documents tulad ng baptismal, driver's license, passport, PRC na card, or yung seaman's book. Pagka wala po ng isa sa mga yan, any two valid IDs with correct name and at least one with date of birth. So, makikita nyo po meron dyan, click to view all sa lahat po ng ID records na pwede ninyong ipasa. Okay? Now, ano po yung repercussions ng tagging as temporary? So, kanina po na-mention na rin naman ito na hindi po tayo makakapag-file ng benefits at saka ng loans. Pwede po tayo sa pag-file ng sa pag-remit ng contributions, pwede na yung bayaran through that SSS number, pero hindi tayo makakapag-file ng benefit hanggat hindi nawawala yung tag na temporary. Na mawawala lang po or mababago siya to permanent pagka nag-submit na tayo ng documentary requirement for registration. So dito po, you can choose between options A, B, or C, or the final option would be yung i-skip ito altogether. However, pagka nag-skip ka nga, nakatag kang temporary. Okay? So, kailangan mo mag-submit later on ng documentary for requirement for registration bago ka makapag-apply ng mga benefit. So, nasa convenience naman po yan na member. Kung gusto nila mag-upload online, may options A, B, and C. Pagka gusto naman po nila mag-upload later on, pwede nilang i-skip. Pero, be mindful po na kailangan nyo po mag-upload ng supporting document, magpasa ng supporting document later on. Okay? And of course, panghuli po, you get to download through these buttons yung personal record, yung SS transaction, yung transaction slip, and yung SS number slip. Okay? At saka, pwede rin kayo mag-sign up for the My SSS Pension Booster, answerable by yes or maybe later, kung ano man po yung mapili ninyo sa dalawa. Next, yung confirmation for the online number application ay papasok din naman sa inyo pong email. So, nakalagay dyan yung SS number, pangalan, date of birth, kailan nag-apply, transaction number, at saka yung purpose of application. Now, in this email, naka-attach din po yung number slip, yung transaction number, at saka yung personal record ninyo. Kung hindi nyo siya na-download through the previous screenshot, yung mga buttons na to. So, halimbawa, gusto nyo makuha, okay na kagad, click nyo na lang yung done, nakita nyo, tapos na.
makakakuha pa rin naman kayo ng kopya through email po. Okay? Now, halimbawa naman na updated na ang inyo pong SSS record, ano naman po ang dapat gawin pagka mag-a-update kayo ng membership records ninyo sa SSS? Okay? So, pagdating sa pag-update ng membership records, isa lang naman po ang form na gagamitin. That would be the SS Form E4 or the Member Data Change Request Form. Downloadable po ito sa ating pong website, www.sss.gov.ph. Fill upan nyo lang po yung form kung ano yung kailangan nyong i-amend. Provide the necessary documents pagka nire-require ito nung information na inyo pong i-update at ipasa sa pinakamalapit na SSS branch. Yan, lakihan natin konti para makita kung ano po yung pwede nating i-amend. Una-una po ang membership type. Halimbawa, yung TNBS ay dati pong employed. So ngayon, nag-TNBS na nga siya. Paano gagawin niya? Mag-update siya ng kanyang membership. Dito po, i-check niya yung employed na box na katapat to self-employed. And then, ilalagay yung profession, business, kailan nagsimula, at magkano yung monthly earnings. Okay? Yung, sir, paano yung tanong kung bakit kung magkano ang monthly earnings? Para saan po ba yan? Mamaya po ninyo makikita sa contributions part. Okay? Or halimbawa, magpapakorek kayo ng pangalan. Last name, first name, middle name, yan. Pero make sure to have document necessary para sa pag-update ng inyo pong personal na information. Okay? Yan. Pati rin po yung correction of date of birth at saka correction of sex. Next, yung change of civil status, halimbawa may papapalitan kayo, single to married, or reversion from married to single, basta po may documentary requirements na magpapatunay ng mga ito, pwede nyo po itong baguhin. Okay, updating of contact info tulad ng cellphone number, email address, pwede nyo rin gawin dito. And isa sa pinakamahalaga, yung updating of beneficiaries. So dito po sa part na ito, kailangan yung fill out, no? Yung updating of beneficiaries kung magdadagdag kayo. Okay? Or sa ibang cases, magdi-delete kayo. Pero may mga cases kasi na pagka-deletion, meron yung iba na nagre-require ng documentary requirements. Halimbawa, magre-revert ka from married to single, kailangan ng documentary requirement niya. Okay? Next, so dito na tayo sa contributions part. So paano naman yung contributions ng ating mga TNBS or ating mga drivers? So dito, no, para sa ating mga self-employed members, effective January 2025, ito na po yung existing natin na contribution table. Yan. So dito, makikita ninyo yung mga columns na range of compensation, monthly salary credit, at saka amount of contributions. So para saan po yan? Una, sa range of compensation, dito po natin pagbabasihan or ibabangga yung, for the lack of better term, yung atin pong buwan ng kita o yung monthly salary. By the way, you can look up yung SS contributions for different types of membership or halimbawa, self-employed hahanapin ninyo. Sa atin din pong SSS website, makikita nyo rin po doon. Or simpleng Google search lang po, makikita nyo rin po yan doon. Okay? So dito po sa range of compensation, dito nyo ibabangga yung kung magkano yung buwan ng kita ni self-employed member or in our case, ni TNBS driver. And then, sir, saan napupunta yung ibinabayad namin? Okay? Makikita nyo dito sa monthly salary credit, dyan po yung magiging basihan ng ating pong mga benefits. For both SSS and EC, na makikita nyo dito, iisa lang ang kanila pong salary credits. Okay? And then, as for the amount of contributions, ito yung actual amount na babayaran po natin monthly. Nandito sa pinakakanang bahagi yung total, yung breakdown po nung total na yan ay makikita ninyo dito sa unang tatlo na column. Unang-una po dyan ang regular SSS contributions. Susundan ng MPF na i-discuss na po kanina ni Sir Joven, yung Mandatory Provident Fund. Now, para saan yung Mandatory Provident Fund?
Echo ko lang din, additional benefit po yan on top of the regular SSS benefit. So may benefit tayo dito sa regular SSS, may benefit din po tayo from MPF. And last but not the least, yung employees compensation po na program. So kanina nga nabanggit ko na rin na ang mga self-employed ay covered under EC. Okay? Para po ito sa mga work-related nga na injuries, accidents, disabilities, illnesses, or even death po. Okay? So meron po yan kaakibat na amount of contribution. Na kapag ka ikaw ay earning na ng 14,750 pataas, magiging 30 pesos na siya. Hindi na siya yung minimum na 10 pesos. Okay? Yan. So dito, sa pinakakanan, yung total amount of contribution. Yan yung actual na amount na nababayaran po natin sa SSS. So meron yung iba, Sir, 750 minimum bakit may dagdag na 10? Makikita nyo po, may contributions for EC. Okay? Kaya po siya 760 instead of 750. So, you can look up yung atin pong contribution table. Now, for the higher cases po, hanggang sa amount na yung mga kumikita ng halagang 20,249.99 a month, ay wala pong MPF. Pero pag ikaw ay kumikita na ng 20,250 hanggang sa maximum, actually wala tayong maximum sa compensation, nakalagay dyan is over. So ibig sabihin kahit po kumita ka ng 38,000, ng 40,000, 50, 60, 80, 100,000 even, hanggang dito lang po tayo sa maximum amount. Okay? Na 5,280. Hanggang dyan lang po tayo. So may ceiling po yung ating contributions. Actually, nabasa ko rin po ito kanina sa isa sa mga nagtanong. Pag ano po yung basehan ng magiging benefit sa dulo. So, meron po tayo hanggang dun sa maximum prescribed na monthly salary credit. So, kung pasok po tayo dyan, ito po magiging basehan ng ating pong benefit for regular SSS and the Mandatory Provident Fund Program. Okay? So, again, paalala po, basta ikaw ay kumikita ng 20,250 pataas, meron ka ng contributions under the Mandatory Provident Fund Program, which is also incorporated naman sa atin pong total na babayaran. So, pagka halimbawa, lumagpas ka na ng 3,030 pesos, halimbawa, yung susunod na amount, yung 3,105, kasama na dyan yung regular SSS, yung Mandatory Provident Fund, at saka yung EC. Okay? Magkakasama na po yan dyan. So, as you can see, sa amount na binabayaran po sa contributions, kasama na po dyan ng MPF. Now, hanggang kailan po tayo dapat magbayad? Okay? So, we have different types of payers here. Saan po tayo pasok dyan sa mga TNBS drivers? Dito po tayo sa self-employed. Okay? Ang deadline po niyan would be the last day of the month following the applicable month or calendar quarter. So, ibig sabihin po, for example, magbabayad ka for, let's say, ano ba ngayon? July 2025. Pwede mo siyang bayaran hanggang sa katapusan ng August 2025. So, end of the month following yung buwan na atin pong ipagbabayad na contribution. Okay? So, yan po yung ating pong deadline for self-employed. Okay? Yeah. So, ngayon po, we're done with the coverage, contributions. Punta naman po tayo sa ating pong benefits. So for our benefits, we have 7 benefits sa SSS. However, sa mga self-employed po natin, they're only entitled to some. Okay? Ano-ano po yan? Una, yung sickness benefit. This is a daily cash allowance paid to a member for the number of days that they are unable to work dahil sa pagkakasakit. So pagka nagkasakit ka at maaaring magkaroon ng loss of income on the part of the TNBS driver, they can apply for the sickness benefit sa SSS provided that they are qualified. Next, kung halimbawa naman,
meron tayo nowadays mga female na TNBS drivers. So they are also covered by the maternity benefit kung sila naman po ay qualified dahil sila ay nanganak, nag-miscarry, or nagkaroon ng emergency termination of pregnancy. So may makukuha po sila for maternity benefit, which by the way is can be applied for within 10 years from the time na nanganak, nakunan, or nagkaroon ng emergency termination of pregnancy. Take note lang po sa mga magpa-file within 10 years, make sure po na nung panahon na nagkaroon po ng maternity or nagkaroon ng contingency, ay qualified na po sila noon pa lang sa benefit po na ito. Hindi pwede yung nauna muna siya nanganak, nakunan, nagkaroon ng emergency termination of pregnancy, saka siya maghuhulog and then magpa-file within 10 years. Hindi po yun pwede. Okay? Next. Papansin nyo po, we skipped over the unemployment benefit. Kasi po, ang unemployment benefit is under po na requires employment. So, sa mga case po natin, kasi ng ating po mga drivers, since they are considered self-employed, hindi po sila covered under the unemployment benefit. Now, for the disability benefit naman, this is granted for members who become permanently disabled either partially or totally. So, sa mga worst case scenarios po, halimbawa magkaroon ng pagkabalda on the part of the member, they can apply for disability benefit. However, katulad po ng maternity, mas mahaba po ang application period po nito, 10 years po from the date na nangyari po yung contingency. Okay, 10 taon po. So, syempre, babalikan pa rin natin yung previous contributions niya prior to the date of prior to the semester of contingency kung meron ba siyang at least 36 months na hulog to qualify for either pension or kung less than 36 months, lump sum po. Okay? Subject po yung sickness, maternity, at saka disability for evaluation po ng ating pong mga medical personnel ng SSS. Since these three are medical benefits po. Next, retirement benefit. So ito naman ay bibigay sa miyembro na, of course, na-reach na po yung certain age. No? Ang retirement age po natin for the general populace, kasama po ang mga TNBS drivers, is minimum 60 po. 60 years of age. That is the bare minimum. Okay, aside from having yung age na 60, kailangan meron din silang 120 months at least na contribution na naibayad. Okay? So, aside from the age limit, kailangan may minimum number of contributions required para po mag-qualify for retirement benefit. Okay? So, minimum of 120 months po para mag-qualify. Sir, paano kung sumobra na ako sa 120? Okay lang ba yon? Okay lang po yun. Kasi it would factor in sa ating pong credited years of service kung gaano kakatagal na naghulog sa SSS. Okay? It's one of the factors po. Next, funeral benefit. This is a benefit payable to the legal spouse or kung sino man po yung nagbayad ng funeral expense if absent ang legal spouse. However, preferred pa din yung surviving legal spouse po. For the funeral benefit, amounting to 12,000 fixed po kung less than 36 months ang naibayad ng deceased member. Pero kung 36 months at least pataas ang naibayad po, ranging from 20,000 up to 60,000 depending on the amount also ng contributions, no, or monthly salary credits natin, yung magiging basihan po ng benefit. Okay? So, as to who is eligible to file for funeral benefit, unang-una pong hahanapin, sabi ko a while ago, is yung spouse po, surviving legal spouse. Now, if they are absent, no, or they're out of the picture, pwede naman po papasok na dyan yung any other natural person katulad ng anak, magulang, kapatid, mga ganyan, mga kaanak, or kahit hindi nila kaanak, no? Basta sila po yung gumasto sa pagpapalibing ng namatay na miyembro, they are the ones who will file for funeral benefit.
And last of the benefits ng SSS is the death benefit. This is given to members either to the beneficiaries of the deceased member either in monthly pension or lump sum. Para po makatanggap ng monthly pension, kailangan meron siyang at least 36 monthly contributions. 36 is the bare minimum. And kailangan meron siyang primary beneficiaries. Kung halimbawa, isa doon sa dalawang kondisyon na yon ay hindi po nasunod, doon na po tayo sa lump sum na part. Okay? Halimbawa, marami kang ang naging contribution pero wala kang primary beneficiary. Lump sum na po yun. Or may primary beneficiary ka nga pero wala kang 36 months na contribution. Lump sum pa din po yun. Okay? So, yan po yung ating mga benefits under the Social Security Program. So, yan po yung filing ng benefits natin. For each benefit, makikita nyo po sa sickness, for individuals, dito po tayo sa individual kasi self-employed, tinuturing ang mga TNBS drivers. So, individual members po sila. So, dito po, yung individuals, all online na po mostly ang filing po ng ating mga benefits. Iilan na lang po yung over-the-counter. Okay? Yung disability, choice po yan ng member with, kung ano yung convenience sa kanila, whether to file online or over-the-counter. Pag retirement naman, kung may additional requirements, halimbawa, nag-serve siya as mine worker, halimbawa, or racer's jockey. So, they need to provide additional documents or meron siyang dependent children below the age of 21. Over-the-counter po yun. Kasi additional requirements would need to be submitted first. Sa death naman po, kung ibang beneficiaries ang mag-a-apply, other than the legal spouse, which is online lang po for legal spouses, over-the-counter na po yun. And sa funeral naman po, kung may additional requirements na hihingin, maaaring over-the-counter na siya in some cases. Okay? Pero mostly online po yan. Okay, so we talked about the benefits. Doon naman tayo sa loans ngayon. So what are the loan programs na maaaring may apply po ng ating mga TNBS drivers? Unang-unang dyan, syempre, ang salary loan. Salary loan po, they can avail either 1 month or 2-month loan depending on the number of contributions na meron sila at the time of application. So 1-month loan, pagka may at least 36 months na hulog hanggang 71 months. Kasi pagka tumungtong na ng 72 months yung kanilang monthly contributions, pwede na sila for 2-month loan. Now, for the maximum amount of the loan, for 1-month loan, 20,000 po. For 2-month loan, doblehin nyo lang yung 20,000, magiging 40,000 po siya. Pero aside from having 36 or 72 monthly contributions, 6 po dyan, or aside from that, kailangan po meron siyang 6 na buwan na contribution within 12 months prior to loan application. So may recency din po dapat. Hindi pwede yung naka 36 na ako or 72 months total years ago, tapos huminto ako sa paghuhulog sa SSS, pwede ba ako mag-loan? Hindi po. Kasi kailangan within 12 months prior to the month na mag-a-apply ka, dapat may 6 months kang hulog. Okay? For the calamity loan, this is offered for members living in NDRRMC declared calamity areas na by the way, I believe ay naibanggit na kanina ng ating pong mga facilitators na meron po tayo ongoing calamity loan for areas affected. So you can look up yung ating pong calamity loan program to see if you're eligible. Okay, requiring at least 36 monthly contributions. Pero may recency pa din po, 6 of which must be paid within 12 months prior to loan application. Okay? So, calamity loan is equivalent only to 1-month loan. Next. Kung eligible man, no, they may apply also for educational loan. Sino po ang pwedeng paggamitan ng educational loan? Yung member po mismo, kanyang sarili, or yung kanyang pong spouse, if married. Siyempre, kung married siya or with children, yung kanya pong anak. Pero isa lang po na anak at a time. Hindi pwedeng sabay-sabay. Or kung single po yung member, yung kanya sibling. Pwede po yun. Okay? Kahit po half sibling niya, pwede pa rin po yun.
Okay? Kasi may establish pa rin naman po natin yung pagiging magkapatid po nila through documents. So, yun lang po ang pwede. Wala na pong iba. Okay? So, ang level po ng pag-aaral na covered ng educational loan ay degree courses or kung hindi man po mag-college, yung vocational or technical courses. Yan lang pong dalawa. Hindi po covered unfortunately si senior high pababa or si masteral doctorate degrees. Hindi rin po yan covered. Okay? And last but not the least, pagdating ng panahon, pagka tayo po ay nag-pension na, halimbawa si TNBS driver ay nag-pension na sa SSS, they will also be eligible to pension loan, no? Na maaari sila mag-apply ng 3 times up to 12 times ng kanilang basic monthly pension but not to exceed 200,000 pesos. Kailangan active silang pensioner ng SSS. Ibig sabihin po na active kahit 1 month pa lang po nilang natatanggap yung retirement benefit, halimbawa, active na sila considered. And wala pang 85 at the end of the loan term. Ang pension loan kasi is payable for 2 years, no? So, kung wala pang 85 na matapos yung utang niya, pwede siya mag-apply. And with no current deductions on pensions. Ano po ibig sabihin yan? Dito sa no current deductions on pensions, pagka meron kasing unpaid salary or calamity loans or any other short-term loans ng SSS, ibabawas po yan sa proceeds ng benefit na matatanggap po ng miyembro. Okay? And then hanggang sa ma-zero out, saka lang po nila matatanggap yung pension. Okay? So, dapat po walang current deduction on the pension. Ang kinagandahan po nitong pension loan, hindi po namin kukuning collateral ng ATM. And meron pa rin pong may uuwi na monthly pension ang miyembro, nasa around 47%. So, ibig sabihin, nakapangutang na po yung pensioner, nasa kanya pa yung ATM, may natitira pa sa pension niya, and insured po yung ating pong pension loan through credit life insurance. Hindi po natin nahabulin yung mga beneficiaries po nung nag-apply ng pension loan kung sakaling kamatayan man po nila ito. Okay? So, yun po yung kinagandahan ng ating pong pension loan program. Okay? And last but not the least, yung conso loan po o yung condonation. Hindi po ito panibagong type of loan. Ito po ay penalty condonation po. Okay? So, halimbawa, yung TNBS driver has past due loans at eligible sila to apply for condonation, pwede sila mag-apply para ma-waive yung penalties ng kanilang mga unpaid loans and then babayaran na lang nila yung principal at saka yung interest, either in one-time payment or installment po. Depende sa kakayahan nila pong magbayad. Okay, for the filing of loans, yan. So, salary is purely online. Calamity is also purely online. Educational is purely over-the-counter. Ang educational loan po is over-the-counter lamang dahil sa dami rin po ng requirements na kailangan i-submit. Okay? And this is the only type of loan na nag-i-issue po ng cheque sa SSS. Nowadays kasi ang salary calamity, hindi na po yan through check. Kine-credit na yan directly sa enrolled disbursement account ng member. Sa educational loan po, cheque po ito na nakapangalan sa eskwelahan para sigurado po tayong sa eskwelahan ang diretsyo. Ayan. And last but not the least, pension loan. So whichever is convenient po sa pensioner, they can apply either online or over the counter. For conso loans naman po, they can only be filed online also through the members my.sss account. Okay? So, yan po. Okay? Online lamang po ang condonation po natin. So, maganda rin po na meron tayong SS account online. So, for the payment of contributions and loans, okay, transport service riders can pay their contributions and loans individually by generating a payment reference number through their my.sss account. So every time magbabayad po tayo ng ating contributions and loans, which is paid monthly, yung contribution or quarterly, yung loans po monthly po yan, dapat yan binabayaran kasi 24 months to pay.
Pagka magbabayad ka ng contribution, click on the payment reference number na button. Meron dyan choice between contributions and loans. So, piliin natin yung contributions halimbawa. Pagka-clinic mo yan, you will see 2 steps. Una is generate. So, sa case po ng ating mga self-employed members, basta kayo ay tag na self-employed sa system po natin, yung membership type ninyo na pwedeng piliin is employed. And then select the applicable period na inyo pong babayaran, either monthly yan or quarterly. And then yung contribution, may drop-down list po yan kung ano po yung mga contribution amounts na pwede po nating ibayad. And if you're also interested or enrolled sa pension booster, gusto nyo rin mag-invest, take this one. Or kung ano lang po take this one kung pension booster lang ang babayaran nyo. Okay? Pero kung halimbawa na isasama nyo siya sa contributions, huwag nyo siya i-take. Okay? Hayaan nyo lang siya na ganyan. Okay? Naka-off siya by default. Okay? So dito, contribution and then input the pension booster amount kung magko-contribute man kayo sa pension booster. And then click on Generate PRN pagkatapos. Makikita niyo po yung total amount na ibabayad dito sa bandang ibaba. Yung PRN po na once generated ay pwede ninyong i-download as PDF copy and then ibayad niyo po sa mga accredited collecting partners ng SSS or through our telering facilities. Now, for the payment of loans, okay, una po ninyong gawin kung may salary loan po without PRN. So every month po mag-generate kayo ng PRN kasi. So nakalagay naman na po dyan kung ano yung mga active loans na walang PRN. So click nyo lang po yung Generate PRN. Pagkatapos, basahin lang yung SOA, Statement of Account, kung ano yung past due, current due, yan. And then enter the total amount to pay. So yung total amount to pay po, editable po yan. So, pwede nyong ilagay yung amount na pwede ninyo, na gusto ninyong ibayad. Any amount will do, basta po hindi siya sosobra sa total amount of obligation para maiwasan po ang overpayment. Okay? Pagkatapos, submit request ang i-click. Now, so after mag-generate ng PRN, pwede pa rin naman kayo mag-update. Halimbawa, nagbago yung isip ninyo, gusto ninyo doblehin yung amount na ibabayad ninyo or babaan, pwede naman. No? Editable yan, basta every time na mag-edit po kayo, make sure na i-click lagi yung Save Changes. Pagka na-click ang Save Changes, click on PRN para ma-print mismo yung payment reference number or gusto ninyo tingnan yung inyong SOA, pwede din naman. Okay. Okay, so konti na lang po ito. Malapit na matapos. Ito po yung ating mga accredited collecting agents under SS Circular 2025-002. So, ito po yung mga payment partners natin for contributions, for loans. Kapag magbabayad through bank, yan, nakalist down kung sino-sino sila. Kung over the counter, yan, nandyan din. Through mobile app ng SSS, andyan si Maya at saka BPI as options. And yan, yung collecting agents website, sa website kayo magbabayad, pwede din. Andyan yung mga nakalist down na collecting partners namin. Through SSS website mismo, iba po yung mobile app sa website. So mobile app is yung app na i-install natin sa phone, doon tayo magbabayad. Ito po, magla-login kayo sa website mismo and then magpe-pay kayo through website din ng SSS. So, magkaiba po yun ha. And yung collecting agents mobile app. So, yung mga collecting agents po may sarili silang mobile app. You can pay your contributions or loan remittances there also. Okay? So, mahalaga po na alam po ng ating mga members, particularly our TNBS drivers, na pwede silang makover po ng SSS para sigurado po ang bukas sa lahat po ng miyembro ng SSS. And with that, dyan po nagtatapos yung aking presentation. So, i-bring back ko na po yung virtual floor sa ating pong mga facilitators.
Maraming pong salamat. Thank you for listening, and later we'll jump to our Q&A. Thank you. Maraming salamat, Sir Mark, sa pagbabahagi ng impormasyon on SSS membership coverage and benefits ng mga TNVS riders. Bago po tayo dumako sa Q&A, nais lang po naming paalalahanan ang ating mga ka-eskwela na mag-ingat dahil nagpapadala ng fake SSS calamity assistance ang scammers via SMS. So, kahit GCash ang nag-text ng link, katulad po ng nasa screen natin, wag na wag mong i-click dahil SMS spoofing scam yan. So, ang official GCash account po ay hindi po nagsisend ng mga ganyang text messages. Then, another anti-fraud reminder, the Social Security or SSS does not ask members to disclose personal information or share login credentials to SMS, email, phone calls, or social media. So mag-transact lang po tayo sa official SSS platforms at sa mga SSS branches natin. Wag na wag niyo pong i-click yung mga link or magre-respond sa mga messages. Or kung makasagot po kayo ng tawag at nagpapanggap na taga SSS, siguraduhin nyo po, syempre hindi naman lagi nagpapanggap yan. Kung may tumawag sa inyo, dapat merong ticket reference number na makukuha nyo kung kayo ay tumawag sa SSS Hotline 1455 or nag-email sa usaptayo@sss.gov.ph. Pero syempre, kung kayo ay may pinail na benefit sa mga SSS branches natin at makareceive kayo ng text or tawag na sinasabing kayo ay kailangang mag-submit ng dokumento or kailangang interviewin yung kung sino man sa mga claimants, kailangan po nating sundin yun para mapabilis ang ating pag-receive ng claim. Ayan. So, kung ready na po si Sir Mark, I hope ready ka na, Sir Mark. Tayo po Ready ay na po, Miss dadako Teds. na. Okay. Dako na po tayo sa Q&A. Okay, sa ating unang question, Sir Mark, kung ang TNVS driver po ay dating member ng SSS, pwede po ba niya na ipagpatuloy? Sorry po, ang pagbabayad ng kanyang contribution and loans, Sir Mark? Naka-mute po yung ating audio, Sir Mark. Ayan, ang dami ko na po sinabi, naka-mute pala ako. Sorry po. Ayan, so for that question po, pwede po siyang mag-contribute or magpatuloy ng kanyang contribution. Okay? Ang treatment naman na kasi natin sa kanila ay self-employed. So in their case, kung meron na silang prior membership kay SSS, sa SSS nga po, once a member, always a member. So in this case po, halimbawa, dati na siyang member, for example, dati siyang employed. Tapos, for whatever reason, they stop being employed. Nag-TNVS sila after. So, ngayon, ang coverage na nila dapat is self-employed. So, itutuloy na lang po nila yung kanilang pagbabayad ng contributions and loan remittances as self-employed na po para ma-enjoy nila on the benefit side yung mga benefits na maaari pa po nilang makuha sa SSS in the future. So, pwede po yun na itutuloy po nila as self-employed na nga lang po. Baka additional question to that, Sir, paano magpapa-update ng membership ko from employed to self-employed? Gagamit po kayo or mag-update po muna kayo through SSS Form E4. And then, yung kanina yung zoom in natin from employed to self-employed po. Pwede po yun. Okay? Pwede po yun. So, hopefully that answers yung question po for EcoWhy. Good question, ano? So, bakit nga ba hindi pwedeng voluntary na lang? Sa voluntary po kasi, wala tayo yung tinatawag na employees compensation na benefit. So, sa self-employed po kasi natin, yung mga TNVS riders can be covered as covered nga as self-employed. So, eligible sila to apply for employees compensation. Sa voluntary po kasi wala. Sa self-employed meron. Siyempre po, in cases po na may mga accidents, wag naman, meron pa rin po tayong additional na benefit na maaasahan.
Kaya mas mainam po na mag-register po or mas mainam po na self-employed ang membership ng ating pong mga TNVS drivers compared to voluntary dahil po dun sa easy. That is one advantage na meron po din yung ating mga self-employed members. So hopefully that answers po yung question ni Miss Jolina. Thank you, Sir Mark. So para sa ating pangatlong katanungan from Anonymous, paano po kung hindi na po maalala ng TNVS driver ang kanyang SSS number? Ano po ang dapat niyang gawin? Okay, good question din po ito kasi in some cases, kumukuha sila ng SSS number. Hindi lang not pertaining to only TNVS drivers but to other members also. Pagka hindi na po maalala yung SS number, kukuha na lang ng panibago. Hindi po yun pwede. Okay? Kasi that would be subject to cancellation ng multiple SS number later on. So, isa lang po ang SS number ng bawat miyembro. So, parang pangalan nyo na rin po yan that is stuck with you. So, ang gagawin nyo po kung nakalimutan man ng SSS number is to verify your records sa nearest SSS branch po. Make sure to provide your valid IDs. Para po, of course, yun yung pagbabasihan po ng ating pagkakakilanlan. So, dun, pwede po tayong magpa-verify kung ano po yung SSS number po natin. So, hopefully that answers po yung question ng ating anonymous na participant. Ayan, so nalinawan na po ang ating mga TNVS riders para naman po sa ating question number 4 from Josan Salmadera. Since high risk ang trabaho ng mga TNVS driver, may makukuha po ba siya na benefit kapag na-aksidente? Okay, salamat po kay Josan. Ayan, so sa case po ng mga na halimbawa magkaroon nga po ng aksidente on the part of the TNVS na driver. Nabanggit ko na rin kanina, we have what we call the Employees Compensation Program. So pagka nagkaroon po ng aksidente na work-related, since high risk nga, yung mga vehicular accidents, diba, alam nyo naman po, pwede silang mag-apply for those benefits. No? So if they qualify for work-related nga po na benefit. So sir, pwede ba sila mag-avail ng employees compensation benefit on top of the regular SSS benefit? So, two benefits sila magkaiba na kukunin mo at the same time? Pwede po. Kasi yun yung tinatawag natin na double recovery program. Pwedeng sabay ang SSS benefit at ang EC benefit po. So, provided na mag-qualify man po, halimbawa, nagkaroon ng aksidente, mag-qualify si TNVS driver sa both benefits, mas marami pa po yung benefit na pwede pa po niyang makuha. Hindi lang kay SSS, meron din pong EC. So, yun po, meron din po, aside from the SSS benefits na alam natin, we have what we call employees compensation po na benefit. So, hopefully linawan po or nasagot po yung tanong ni Josa. Thank you, Sir Mark. Para naman po sa ating question number 5 from Ma'am Edith G. Shout out po, Ma'am Edith. Mabuting araw. If mag-change form voluntary to self-employed, need pa bang mag-submit ng proof of income? Thank you. Okay, so kung mag-update po siya ng kanyang membership status from voluntary to self-employed, not necessarily proof of income per se, parang ano lang po, kahit anything na magpapatunay ng kanilang pagiging self-employed or ng kanilang pagiging TNVS rider. So, yun po, yung pwede po nilang mai-submit, no? Para po makapag-update sila ng kanilang membership from voluntary to self-employed. So, hopefully that answers po yung question ni Ma'am Edith. Okay, para po sa ating panghuling katanungan, Sir Mark, from Sir Dennis. If I am a rider, TNVS, earning 10,000, wala po ako MPF, can I still have retirement pension eventually? Good question po. So yes, you can still have retirement pension eventually kahit magkano pa man po yung SSS contribution po natin. Basta po nandun tayo sa prescribed na amount sa atin pong contribution table. So
kung ano po yung amount natin pong binabayad based on our contribution table, yan po yung magiging basis ng ating pong benefit for the regular SSS program, yung retirement pension. Yung MPF po, kasi nga, halimbawa, 10,000 ang kinikita at hindi umaabot ng 20 to 50 and above. So, pwede po yun na, pwede naman, or okay lang naman na wala siyang MPF dahil nga sa clause or yung rule na yon, no? So, it would be okay kasi meron pa rin naman tayong regular SSS benefit na makukuha down the line. So, hopefully that answers po yung question ni Dennis. Maraming salamat, Sir Mark, sa pagsagot ng mga katanungan ng ating mga participants. Maasahan ang kabalikat ng bayan, handog sa miyembro, serbisyong magkabago. Express.